Magandang gabi, mga kasesyon. Ako si DJ Serene. Welcome sa isa na namang kwentuhan, tawanan, at syempre mga confessions na siguradong magpapakaba sa inyong mga puso. Alam kong lahat tayo may mga sikreto, mga bagay na mahirap sabihin, pero hindi ba't mas magaan na sabihin kapag may kasama ka? Kaya naman ngayong gabi, may isishare ako sa inyong isang kwento ng pag-ibig, pagkakaibigan, at mga desisyong may kasamang sakit. Dear DJ Serene, magandang gabi po sa inyo. Ako po si Desiree, turn sa taong gulang. Ang asawa ko po ay si Kenneth, at kami po ay may dalawang anak, si Alisa at si Max. Nagkakilala kami ni Kenneth noong college pa kami. Matagal na kaming magkaibigan, ngunit dumating ang panahon na naging magkasintahan na din kami. Wala kaming ibang gusto sa relasyon namin kundi ang maging masaya sa bawat araw. Nung magpakasal kami, iniisip ko na ang buhay namin ay magiging isang walang katapusang kwento ng pagmamahalan at simpleng kaligayahan. Ang mga unang taon ng aming kasal ay puno ng magagandang alaala. Halos wala kaming ibang iniisip kundi ang maging masaya, magsama sa hirap at ginhawa, at buuin ang mga pangarap na sabay naming tinatamasa. Pagkatapos ng kasal, nagkaroon kami ng anak na si Alisa at nagbukas ito ng panibagong kabanata sa aming buhay. Laking tuwa namin ni Kenneth nang isilang siya. Parang ang mundo ko ay napuno ng kulay dahil sa anak namin. Ang mga araw na magkasama kami, lalo na sa gabi, ay puno ng kaligayahan at pagmamahalan. Puno ng tawanan, pag-aalaga sa anak, at pagpaplanong magkasama. Ang buhay namin noon ay simple pero puno ng pag-ibig. Ang mga simple bagay, katulad ng magkasama kaming nagluluto, nag-uusap habang nanonood ng pelikula sa gabi, ay sapat na para mapunan ang aming buhay. Minsan, iniisip ko kung paano ang buhay kung wala kami sa isa't isa. Wala na sigurong kulay, wala na sigurong saya. Subalit habang lumilipas ang mga taon, unti-unti ko nang nararamdaman ang distansya sa pagitan namin ni Kenneth. Wala akong ibang dahilan kundi ang pagiging abala niya sa trabaho. Sa una, akala ko'y normal lang ito, na ito'y isang bahagi ng pagiging magulang at asawa. Nais niyang maging matagumpay para sa pamilya namin, at bilang isang responsableng asawa, iniintindi ko iyon. Pero hindi ko maiwasang mapansin na mas maraming oras siya sa trabaho kaysa sa bahay. Minsan, umaabot na siya ng madaling araw bago makauwi. Nawala na ang dating saya sa gabi. Kung noon, ang bawat pag-uwi ni Kenneth ay puno ng saya at ang bawat pag-uusap namin ay nagiging bonding time, ngayon ay parang hindi na kami magkasama kahit magkasama. Minsan iniisip ko, siya ba ay masaya pa sa aming relasyon? O ako lang ang nagmamagaling na magpanggap na walang problema? Si Kenneth ay isang mabait na tao at alam kong minamahal pa niya ako. Ngunit ang kanyang pagmamahal ay hindi na iyon katulad ng dati. Para bang nauubos ang kanyang oras sa lahat ng bagay maliban sa amin. Pati na ang mga simpleng tanong ko sa kanya, parang hindi na niya pinapansin. Ang dating maligaya naming pagsasama ay napalitan ng mga malalamig na gabi at pakiramdam na walang nakikinig sa mga saloobin ko. Habang ang distansya namin ni Kenneth ay tumatagal, ako naman ay mas lalong nararamdaman ang pag-iisa. Puno ng mga tanong sa aking isipan. Ano bang nangyayari sa aming relasyon? Bakit kami dumaan sa ganitong sitwasyon? Ang mga tanong na ito ay nanatiling walang kasagutan. Kasama ko si Kenneth, pero ang puso ko ay tila malayo na sa kanya. At kahit siya ay nasa tabi ko, hindi ko pa rin matanggap na may isang malaking parte ng buhay ko na parang naglaho. Dumating ang mga gabi na mas pinili ko na lang na mag-isa, maghahanap ng paraan para mapuno ang aking kalungkutan. Ang mga simpleng bagay tulad ng pamamahinga sa harap ng telebisyon, pagsusulat sa aking journal, o kahit ang mga pangarap na gusto ko ay naiwan na lang sa aking isipan.
Kung saan dati ay tawa kami ng tawa, ngayon ay magkasama kami sa silid ngunit parehong wala sa isa't isa. Hindi ko alam kung paano nagsimula, pero si June ay naging parte ng buhay ko sa mga panahong hindi ko inaasahan. Siya ay kaibigan ni Kenneth at matagal ko nang kilala si June. Sa umpisa, wala akong nararamdamang iba sa kanya kundi ang pagiging kabarkada ng asawa ko. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbago noong mga oras na ako ay naging maligaya sa mga simpleng usapan namin ni June. Si June ay hindi katulad ni Kenneth. Ang mga usapan namin ni June ay hindi lang tungkol sa mga pang-araw-araw na bagay. Minsan nagkukwentuhan kami tungkol sa buhay, tungkol sa mga pangarap, tungkol sa mga bagay na hindi ko kayang sabihin kay Kenneth. Si June ay may pakialam sa mga nararamdaman ko at ang bawat pagkakataon ng pagkikita namin ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam na may makikinig sa akin. Minsan, nag-uusap kami tungkol sa mga bagay na ikinasasaya ko. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagmamagaling. Hindi ko na lang namalayan na habang tumatagal, nakikinig ako sa bawat salita niya. At tuwing natapos ang aming mga pag-uusap, may nakatagong ngiti sa aking labi. Si June ay hindi naging malupit sa mga kwento ko. Siya ay naging kaibigan, isang taus-pusong tagapakinig. Naalala ko ang mga gabing magkasama kami, nagsusulat, nagbibiro, at nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay na mas nagbigay halaga sa akin kaysa sa lahat ng material na bagay. Habang si June ay naging higit na bahagi ng araw-araw ko, napansin ko na mas nararamdaman ko ang kaniyang pangunawa sa bawat nararamdaman ko. Walang pamimilit, walang agenda. Kumbaga, hindi siya kagaya ng iba. Siya ay naging parabang tagapagtanggol ko sa mga oras na ako'y nadidepress o kaya'y nalulungkot. Sa kanya, mas nahanap ko ang sarili ko. Walang iba kundi siya ang nakakapagbigay liwanag sa mga madilim kong mga gabi. Sa tuwing kami ay magkikita, umaasa ako na hindi ako mapapansin ni Kenneth, na hindi matutuklasan ng asawa ko ang pagkakaroon ko ng espesyal na ugnayan kay June. Ngunit alam ko rin na sa bawat pagsiko ng araw, ang ugnayan namin ni June ay unti-unting dumadami. Sa puso ko, alam ko na hindi ko na kayang pigilin ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano magbabalik loob kay Kenneth sa kabila ng mga nararamdaman ko kay June. Dito ko na naramdaman na may nangyayaring hindi tama. Si June, sa kanyang kabutihan ay naging parte na ng buhay ko. Ngunit ang pagnanais na manatiling buo sa pamilya ko, ang pangarap na magpatuloy ang magandang kasal namin ni Kenneth, ay nagsimula ng maghalo-halo sa aking isipan. Alam ko na mali. Alam ko na may mga limitasyon ako. At alam ko na hindi ko kayang magtago ng isang lihim habang ang asawa ko ay patuloy na umaasa sa akin. Ngunit anong klaseng buhay ito? Ang mag-asawang hindi na magkasama sa ilalim ng isang bubong, ngunit magkaulayaw pa sa kanilang mga sarili? Habang ang relasyon namin ni June ay nagiging mas malalim, pati ang takot ko sa konsekwensya ng mga desisyon ko ay lumalala. Hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko sa kanya. Naging magkaibigan kami, ngunit ang bawat pagbabalik loob ko sa kanya ay nagiging mas malalim kaysa sa inaasahan ko. Habang nakikita ko si Kenneth na hindi na ako pinapansin, naramdaman kung buhay na buhay pa ang pagmamahal ko kay June. Ngunit si Kenneth, paano na siya? Ang mga tanong na ito ay nagsimula ng magsilbing gabay sa aking paghahanap. Habang tumatagal, nagiging mas malinaw sa akin na may mga bagay na hindi ko na kayang itago. Si June ay naging mas malapit sa aking buhay kaysa kay Kenneth. Hindi ko na kayang ikubli ang nararamdaman ko. Kung titingnan ko ang mga mata ni June, para bang ang mga saloobin ko ay nahahayag ng hindi ko pa nasasabi. At sa bawat gabing kami ay magkasama, unti-unti kong napagtanto na ang nararamdaman ko para kay June ay higit pa sa pagiging kaibigan. Si June ay hindi lang isang kausap,
o kaibigan. Siya ang naging tagapagtanggol ko sa mga pag-aalala, ang nagbigay saya sa mga gabi ng kalungkutan. Si Kenneth sa kabilang banda ay mas naging abala sa trabaho, kaya't lalong lumalaki ang agwat namin. At habang ang agwat na iyon ay tumitindi, unti-unti ko ring nakikita kung gaano ka-absent si Kenneth sa buhay ko. Siya'y nandoon physically, pero emotionally, tila wala na siya. Ang mga bagay na hindi ko kayang sabihin kay Kenneth, natutunan kong sabihin kay Jun. Wala nang balakid, walang hadlang. Parang isang pader na unti-unting nawawasak. At sa pagwasak ng pader na iyon, nagsimula akong magtaka. Is this really the life I want? Ang mga araw na magkasama kami ni Kenneth ay nagsimulang maging paulit-ulit. Ang bawat pagkikita ay parang walang saysay, parang nakasanayan na lang. Hindi ko na siya nararamdaman bilang asawa, kundi parang kapwa lang kami na nakatambay sa ilalim ng iisang bubong. Minsan gusto kong magsalita, gusto kong magtanong kung anong nangyari sa relasyon namin. Pero natatakot akong masaktan, hindi ko alam kung nagsimula ba ito dahil sa pagiging busy ni Kenneth o dahil na rin sa sarili kong mga hindi nasasabi at nararamdaman. Ang pagkakaalam ko lang ay dumating ang pagkakataon na hindi ko na kayang magsinungaling sa aking sarili. Lalong nagiging malayo si Kenneth at ako, at mas lumalapit si Jun sa aking buhay. Habang nararamdaman ko na malaki na ang pagkakaiba ng aming relasyon, hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko para kay Jun. Dumating na sa punto na hindi ko na kayang tanggihan ang aking nararamdaman. Ang bawat oras na kami ay magkasama, pakiramdam ko ay ang mga momentong iyon ay hindi kayang palitan ng kahit anong material na bagay. Si Jun ay nakikinig sa akin, siya ay nandoon sa bawat takot at kalungkutan ko. Si Kenneth? Ni hindi ko na nararamdaman ang pagmamahal niya. Ang pakiramdam ko, si Jun ang bumuo sa mga nawawalang piraso ng aking puso. He was there when I felt alone. Hindi na kailangang magsalita, para bang alam niya na kung ano ang mga hinanakit ko. Sa kanya ko natutunan kung ano ang tunay na suporta at pagpapahalaga. Hindi ko na rin kayang iwasan ang mga nararamdaman ko. Para bang ang mundo ko ay naging kulay abo nang mawala ang spark kay Kenneth. Ngunit kay Jun, ang bawat araw ay puno ng kahulugan. May mga gabi na kami magkasama, nagsusulat, nag-uusap, at sa bawat pag-uusap, nararamdaman ko na mas lalapit pa kami sa isa't isa. Ngunit habang lumalapit kami ni Jun, may mga takot at pagkalito na patuloy na bumabagabag sa akin. Ang mga tanong ay patuloy na lumalabas sa aking isipan. Ano ang mangyayari sa amin ni Kenneth? Paano kung malaman niya ang lahat? Kaya ko bang tadhana ang pagpapalit ng buhay na mayroon kami? Sa bawat pagkakataon na tinitingnan ko si Jun, nararamdaman ko ang kasiyahan at pagnanais. Ngunit sa tuwing naiisip ko si Kenneth, napapaisip akong tila ba itinutulak ko ang aking asawa sa isang bagay na hindi ko kayang ibalik. Ang mga sandaling iyon ay puno ng tensyon. Sa kabila ng lahat ng pagnanais at saya na nararamdaman ko kay Jun, alam ko na ang mga desisyon ko ay may malalim na epekto. Nais ko man na manatili kay Jun, alam ko na si Kenneth ay may karapatan din. Ang tanong ko ngayon, paano ko magbabalik loob kay Kenneth? Paano ko ipapaliwanag ang lahat ng ito sa kanya nang hindi siya masaktan? Minsan, naisip ko kung maaari ko pang ayusin ang lahat. Ang relasyon namin ni Kenneth ay hindi na katulad ng dati, ngunit kaya ko bang ayusin pa ang lahat at maibalik ang sigla ng aming kasal? Alam ko na may mga pagkakataon na masarap na muling balikan ang mga araw na magkasama kami, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang mga sandaling magkasama kami ay tila isang utang na hindi ko kayang bayaran. Ang mga gabi na magkasama kami ni Jun ay nagsimulang maging mga gabi ng pagkakaroon ng bagong sigla. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, naiisip ko pa rin si Kenneth.
Hindi ko kayang magpatuloy sa lihim na ito nang walang panghihinayang sa puso ko. May pagkakataon na gusto ko nang tapusin ang lahat, ngunit alam ko na may mga bagay na mas mahirap tanggalin. Ang pagkakaalam ko na may mga taong masasaktan sa aking mga habang tumatagal, mas nararamdaman ko ang bigat ng lihim na iniimbak ko. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko kay June, pero alam ko rin na ang bawat hakbang ko ay magdudulot ng sakit. Hindi lang kay Kenneth, kundi pati sa sarili ko. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang kasinungalingan, ngunit hindi ko rin kayang sabihin ang totoo. Si June ay naging bahagi na ng buhay ko, at ang relasyon namin ay mas naging malalim kaysa sa inaasahan ko. Sa kabila ng lahat ng kasiyahan na dulot niya, hindi ko maiwasang mag-isip kung tama ba ang ginagawa ko. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga magagandang sandali kay June, ang mga sandaling iyon ay laging sinasamahan ng takot at guilt. Minsan, habang tinitingnan ko si Kenneth, napapaisip ako kung nakikita niya ba ang pagbabago ko. Nakikita niya ba na may pagkakaiba sa aking mga galak, sa mga mata ko, at sa paraan ng pagtanggap ko sa mga alok niyang pagmamahal? Nakakahiya, pero napansin ko na si Kenneth ay nagiging mas sensitibo sa akin, na para bang iniisip niyang may mali, pero hindi niya alam kung ano. Nagkaroon na siya ng mga tanong, at ang mga tanong na ito ay nagiging sanhi ng takot ko. Bakit parang may malalim na bagay na hindi mo masabi sa akin? Tanong ni Kenneth minsan. Wala akong nasagot, kundi ngiti na lamang. Ang mga sandaling iyon ay napakabigat, parang ang mundo ay nagiging mabigat para sa akin. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya ang buong katotohanan. Ang lihim ay patuloy na tumatagal, at kasabay ng bawat araw na lumilipas, lalong lumalala ang bigat na dala nito. Si June, sa kabilang banda, ay naging mas malapit sa akin. Sa bawat usapan, ang mga pagnanasa ko ay nagiging mas malalim. Hindi ko na kayang takasan ang nararamdaman ko. Sa mga gabi ng pag-uusap namin, natutunan kong magtiwala kay June sa mga bagay na hindi ko kayang sabihin kay Kenneth. Minsan, sa mga simple niyang tanong na, "Kamusta ka?" Pakiramdam ko ay siya ang tanging tao na tunay na nagmamalasakit sa akin. Walang kapalit, walang kalakip na kondisyon. Si June ay parang isang protektor na hindi ko kailanman nahanap kay Kenneth. Ang problema ko ay hindi lang si June, kundi ang patuloy na takot ko na malaman ni Kenneth ang katotohanan. May mga araw na gusto ko nang magtapat, gusto ko nang masabi sa kanya ang lahat ng nararamdaman ko. Pero hindi ko kaya. Bawat tanong ni Kenneth ay parang isang pako na itinutusok sa aking dibdib. Nais kong itama ang lahat. Nais kong magtapat kay Kenneth, ngunit mas takot akong mawala siya. Si June ay nagsisilbing isang pagnanasa, ngunit si Kenneth ay nagsisilbing isang pangarap ko. Paano ko pagsasamahin ang dalawang magkaibang mundo na iyon? Laging may mga gabing gusto kong mag-isa. Ang bawat pag-iwas kay Kenneth ay nagiging isang pagsasabing mayroong hindi tama. Sa bawat oras na magkasama kami ni June, nararamdaman ko na ang mundong ito ay puno ng mga kasinungalingan at lihim. Ang mga sandali ng kasiyahan ay hindi ko kayang balewalain, pero ang mga sandali ng guilt ay paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Ang kasinungalingan ba ay magiging isang solusyon sa lahat? Tanong ko sa sarili ko tuwing gabi. Ang hindi ko kayang tanggapin ay ang pakiramdam ng pagkawala. Naiisip ko na sa bawat hakbang ko na lumalapit kay June, mas lalo akong napapalayo sa asawa ko, si Kenneth, na mas pinili ang magtrabaho kaysa makipag-usap sa akin. Si Kenneth na paulit-ulit na nagbigay ng pagmamahal, ngunit hindi ko na kayang tanggapin. Si Kenneth na naging mabuti sa akin at hindi ko na kayang ibalik ang lahat ng pagmamahal na iyon. Ang mga tanong ay patuloy na dumadaloy sa aking isipan, anong nangyari sa amin? Kaya ko ba? Dumating na ang araw na hindi ko na kayang itago pa.
Lahat ng bagay na napagpasyahan ko sa nakaraan ay nagbabalik ngayon at humihingi ng sagot. Ang lahat ng aking mga takot, pagkabahala at guilt ay humahantong sa isang sandali na hindi ko na kayang takasan. Napansin niya ang mga bagay na nagbago sa aming relasyon. Hindi siya tanga upang hindi makita na ang distansya namin ay hindi na simpleng pagkapagod o stress mula sa trabaho. Siya ay nagsimulang magtaka, magtanong, at sa kanyang mga tanong, mas nagiging matindi ang takot na nararamdaman ko. Nais ko na sanang tapusin ang lahat. Ngunit may isang boses sa aking isipan na patuloy na nagtatanong, kaya mo bang sabihin ang lahat? Kaya mo bang ipaglaban ang katotohanan kahit na ang mga taong pinakamahal mo ang masasaktan? Isang gabi, habang kami ay magkasama sa aming sala, nagtanong si Kenneth ng hindi inaasahan. Ang tanong na hindi ko alam kung paano sasagutin, at ang tanong na alam kong magbabago ng lahat. Desiree, may nangyari ba sa atin? Bakit parang ang layo-layo mo na? Hindi ko na nararamdaman ang pagmamahal mo. Kung may mali, sana ay magtapat ka na. Hindi ko na kayang maghintay pa ng mga sagot na hindi ko na alam. Ang mga salitang ito ay parang sinaksak sa aking dibdib. Ang mga mata ni Kenneth ay puno ng kalungkutan. Sa kabila ng mga alalahaning bumabagabag sa aking isipan, ang tanging nararamdaman ko sa gabing iyon ay ang takot. Takot na ang lahat ng iniwasan ko ay haharapin ko ng buo. Ang katotohanan ay unti-unting sumisilip. Kung hindi ko na kayang magtago, kung hindi ko kayang magsinungaling, si Kenneth na ang maghahanap ng sagot. At alam ko, sa sandaling iyon, wala na akong madadaanang palusot. Ang lihim ay hindi na kayang itago pa. Nandyan siya, Kenneth, ang malungkot kong sagot. Si June. Nahulog ako sa kanya. Sa mga panahong wala ka, nandyan siya. Ang mga salitang ito ay parang isang pagsabog ng lahat ng emosyon na tinitipid ko sa sarili ko. Hindi ko na kayang magsinungaling pa. Si June ay naging bahagi na ng buhay ko at ang mga sandali namin ay naging espesyal na tila hinahanap ko na. Sa mga sandaling iyon, nakita ko ang lahat ng nararamdaman ni Kenneth. Ang kalungkutan sa kanyang mata, ang pagkabigo sa kanyang mga labi. Hindi siya makapaniwala, hindi siya sigurado kung anong nararamdaman niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing, hindi ko kayang tanggapin ito. Mamahal niyo na ba ang isa't isa? Tanong ni Kenneth. Ang kanyang tinig ay puno ng sakit, at ang tanong na iyon ay tila isang saksi sa lahat ng nangyari. Hindi ko kayang sagutin ang tanong na iyon ng diretsyo. Alam ko na ang pagmamahal ko kay June ay hindi katulad ng pagmamahal ko kay Kenneth, ngunit may isang bagay na nawawala kay Kenneth na natagpuan ko kay June. Ang pagpapahalaga, ang suporta, at ang pagbibigay ng oras. Hindi ko alam kung paano ko pa siya sasabihin. Hindi ko alam kung ano ang magiging epekto nito sa amin bilang mag-asawa. Ang mga sagot ko ay nagdulot ng malalim na sugat kay Kenneth. Ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin ay nagbukas ng pinto sa isang bagong yugto ng aming buhay, ang katotohanan. Isang buwan ang lumipas mula nang magtapat ako kay Kenneth tungkol kay June. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ako ng ibang pakiramdam nang malaman ko na ako'y buntis muli. Bilang isang ina, nararamdaman ko ang kaba dahil sa patuloy na bumabagabag sa aking isipan, si June ang ama ng aking anak. Habang patuloy na lumalaki ang aking tiyan, mas natatakot ako. Hindi ko kayang sabihin kay Kenneth na hindi siya ang ama. Hindi ko kayang mas masaktan pa siya. Hindi ko kayang makita ang pagkasira ng pamilya na binuo namin ni Kenneth. May mga araw na hindi ko kayang matulog. Matapos ang lahat ng nangyari, patuloy ang kabiguan at takot na nararamdaman ko. Ang buhay namin ni Kenneth ay nagbago ng tuluyan matapos ang mga pag-uusap namin. Ngayon, DJ Serene, gusto ko pong humingi ng payo sa inyo at sa mga nakikinig.
Ano po ba ang dapat kong gawin? Ang ipagtapat sa asawa ko ang totoo o hayaan na lamang ang panahon? Ang magdikta at malaman na si pare ang ama ng aking bunso.